Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Santiago. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Mindanao. Nang mga panahong ito, kasalukuyang nanunungkulan bilang pulis itong si Santiago sa maliit na bayan sa probinsya ng Aklan. May katagalan na din sa serbisyo. Masasabing marami na itong karanasan pagdating sa mga krimen. Tubong Maynila itong si Santiago na destino sa probinsya bilang kasapi ng Special Action Forces o tinatawag nating SAF. Dahil na din sa banta ng terorismo sa lugar. Ngunit hindi inaasahan ng binata ang madadatnan. Kakarating pa lamang nito sa probinsya. Naatasan na silang pasukin ang pinaghihinalaang kuta ng mga grupong terorista. Nasa gitna ito ng bayan, kaya kinailangan ang tulong ng kanyang pangkat para maiwasan ang mas malaking pinsala kung sakaling manlaban ang mga terorista. Hanggang sa nagawa nilang makapasok sa kuta. Ngunit hindi terorista ang mga nasa lugar, kundi grupo ng magsasakang nag-aaklas laban sa pamahalaan ng probinsya sa pamumuno ng isang taong tawagin na lang natin sa pangalang Mang Simon. Kumalma kayong lahat. Hindi kami kalaban. Wala kaming mga sandata sa lugar na ito. Nagtitipon lang kami para pag-usapan ang mga gagawin namin sa Kilos Protekta bukas ng umaga. Wika ng matanda. Dinala nila ang matanda sa presinto para sa ilang katanungan. Hindi naman nanlaban ang mga kasamahan nito dahil wala naman silang balak manggulo. Matapos ang ilang katanungan, hinayaan din nilang makaalis ang matanda. Walang kaalam-alam si Santiago na ang pagtatagpong yun ang lubusang makakapagpabago ng kanyang paniniwala at pagkatao. Matapos ang kanilang trabaho ng gabi ding yun, nagpa siya si Santiago umuwi na. Malakas ang buhos ng ulan ng mga oras na yun. Nakita nito si Mang Simon, nakatayo sa labas ng presinto. Magandang gabi ho. Kayo po si Mang Simon, hindi ba? Yung isinama namin kanina. Tanong ni Santiago. Magandang gabi din sa iyo, iho. Oo, tama ka nga. Hindi ako makaalis dahil sobrang lakas ng ulan. Pasensya ka na kung nakikisilong ako dito nang walang paalam ha. Tugon ni Mang Simon. Naku, wala po yun manong. Saan po ba kayo umuwi? Baka pwede ko ho kayong ihatid. Muling tanong ng binata. Naku, malayo ang bahay ko dito sa bayan eh. At panigurado, mababalot ng putik ang sasakyan mo. Ayos lang ako, iho. Aantayin ko na lang tumila ang ulan, saka maglalakad pa uwi. Tugon ng matanda. Ngunit nagpumilit si Santiago dahil alam niyang delikado ang daan, lalo pat 10 oras na ng gabi. Wala naman pong problema kung madumihan ang sasakyan ko eh. Tara na manong, ihatid na kita. O sige, kung talagang mapilit ka, wag mo lang ako sisihin kung mapuno ng putik ang sasakyan mo ha. Nakangiting tugon ng matanda. Napagtanto ni Santiago ang napakabait nito. Habang nasa biyahe, hindi maiwasan ng binatang magtanong tungkol sa kung ano ang dahilan ng kanilang kilos protesta. Manong, kung hindi naman po kalabisan sa inyo, no? Maaari ko bang malaman bakit kayo nagsasagawa ng kilos protesta?
Tanong ng binata. Hindi patas na pamamalakad pagdating sa aming mga magsasaka. Hindi nilagdaan ng alkalde ang proyekto ng pagpapatubig dahil makakasira daw ang gagawing irigasyon sa kabuuang estruktura ng bayan. Lalo pat may mga dayuhang mamumuhunan na darating para tignan ang lugar. Ang mas nakakatakot pa, baka sapilitan kaming paalisin sa lupang pag-aari namin. Tugon ng matanda. Naku, hindi nga makatarungan ang gagawin ng munisipyo. Sige Manong, titignan ko po kung ano ang pwede kong gawin. Pero hindi po ako nga nangangako Dahil alam niyo naman, hamak na pulis lang ako. Tapos hindi pa taga dito sa lugar. Nako iho, mag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi ka haharapin ni Mayor. Masyado siyang abala sa ibang bagay. Pwera na lang kung mapera ka at alam niyang may mapapala siya sa'yo. Pag-uusap ng dalawa. Napailing na lamang si Santiago sa sinabi ng matanda. Grabe naman talaga no? Pero wag ka mag-alala Manong. May mga kilala ako sa Maynila na pwedeng makatulong sa inyo. Yun nga lang, baka matagalan pa. Naku iho, maraming salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kahalaga para sa amin ang mga lupang minanapa namin sa aming mga ninuno. Ipinaglaban nila ito ng buhay, kaya hindi rin namin basta-basta isusuko ang lahat. Tugon ng matanda. Ilang sandali pa narating na ng mga ito ang tahanan ni Mang Simon. Inaya nito si Santiagong pumasok muna at magkape. Doon nakilala ng binata ang anak ni Mang Simon na si Elohim. Oh, nandito na pala kayo tay. Magandang gabi po. At sino naman po yung kasama mo? Tanong ng binata. Isa siyang pulis. Nagbagandang loob na hihatid ako dahil napakalakas ng ulan. Ano nga pala ang pangalan mo iho? Tanong ng matanda. Kaagad namang nagpakilala si Santiago. Maraming salamat sa paghatid sa tatay ko ha. Ako nga pala si Elohim. Pasok po kayo sir. Wika ni Elohim. Naupo ang tatlo sa lamesa. Habang nagkakape, itinuloy nila ang usapan. Napag-alaman ni Santiago na matagal ng problema ng mga magsasaka sa lugarang patubig. At ilang beses na din silang nasangkot sa marahas na komprontasyon. Dahil maraming beses nang tinangka ng pamahalaang paalisin sila sa lugar. Mga wala silang puso. Hindi na sila naawa sa amin. Kung hindi lang dahil kay tatay, matagal ko nang nilabanan ng mga yon. Wika ni Elohim. Nakagad namang sinaway ni Mang Simon. Hindi sagot ang karahasan Elohim. Yan ang palagi kong sinasabi sa'yo. Lalo lang lalala ang gulo sa gagawin mo. Pasensya na sir. Hindi ko lang po maiwasang magalit sa tuwing maaalala kong paalisin kami sa sarili naming lupa. Ano naman ang basehan nila para gawin yun? Sinasabi ng pamahalaan na matagal nang naibenta sa kanila ang lupang sinasaka namin. Wala kaming kaalam-alam iho. Hindi rin sila makapagpakita ng mga papeles. Ganun po ba Manong? Huwag po kayong mag-alala. Hanggat wala silang pinangahawakan, hindi nila kayo mapapalis dito. Yun na nga ang problema. Ginagamit pa nila ang mga terorista para takutin kami. Ang ilan sa mga kababaryo namin nag-alisan na dahil sa banta ng mga terorista. Hindi mo rin kami masisisi kung sakaling maisipan naming lumaban. Pag-uusap ng tatlo. Hindi akalain ni Santiago na gano'n na pala kalala ang problema ng mga tao sa lugar. Matapos makipag-usap, kagad na ding nagpaalam ang binata.
Pagkarating sa opisina, kaagad nitong kinausap ang kasamang pulis na tawagin na lang natin sa pangalang Anton. Anton, may tatanong sana ako sa iyo eh. Pero walang dapat makaalam ng tungkol dito ha. Maliwanag ba? Wika ni Santiago. Parang kinakabahan ako sa tanong na yan ah. Bakit? Ano ba yun? Tanong ni Anton. May alam ka ba sa gulong nangyayari sa pagitan ng mga magsasaka at ng munisipyo? Tugon ni Santiago. Biglang nagpalingalinga sa paligid si Anton. Hinila palabas ng presinto si Santiago. Payo ng Santiago, huwag ka nang makisali. Mahirap kalaban si Mayor. Di ko naman kinakalaban si Mayor eh. Nagtatanong lang naman ako kung may alam ka sa mga nangyayari. Matagal na ang sigalot na yan. Ang totoo, simula nang maupo si Mayor Esperon, nagsimula nang mag-aklas sa mga magsasaka. Hindi ko alam ang buong pangyayari pero sa pagkakadinig ko sa mga tao, may mga pinapatay na magsasaka si Mayor nung nakaraang taon lang. Pero syempre, ayoko namang maniwala. Ganun ba? Kung may patayang naganap, ibig sabihin may nangyaring investigasyon. Sino ang naitalagang mag-imbestiga? Yan pa ang isang misteryo sa kasong ito. Walang record ng mga nangyari. Kalokohan naman yung sinasabi mo, Anton. Paanong mangyayaring may patayan pero walang anumang ebidensya ng mga naganap? Ang hinala ko, sir, pinagtakpa ng mga nasa taas ang nangyari. Hindi na nga nakita yung mga pamilya ng biktima eh. Pag-uusap ng dalawa. Dito mas tumibay ang hinala ni Santiago na talagang may anomalyang nagaganap. Kinahapunan, bumalik ang binata sa tahanan nila Mang Simon. Tila pinag-adya ng tadhana. Dahil habang papalapit ito sa bahay ng matanda, namataan ni Santiago ang ilang armadong kalalakihan. Dali-dali nitong kinuha ang baril sa likod ng sasakyan. Akmang bababa na sana ito nang mapansin siya ng isa sa mga kalalakihan. Kaagad itong lumapit sa sasakyan. Binuksan ni Santiago ang pinto. Hindi naka-uniforme ang binata, kaya hindi kaagad nakilala ng mga kalalakihang isa siyang pulis. Ngunit nang mapansin ng mga ito ang dalang baril ng binata, dali-daling bumalik ang lalaki. Pinaulanan ng bala si Santiago. Maswerteng nakapagtago ang binata sa pinto ng sasakyan. Ngunit hindi pa din ito nakaligtas. Tinamaan sa kanang balikat si Santiago. Hindi naman ito makaganti ng putok dahil may mga kabahayan sa paligid na maaaring madamay. Ilang sandali pa, huminto na ang putukan. At nang sumilip si Santiago, wala na ang mga kalalakihan. Dali-dali itong tumayo. Pinuntahan si Mang Simon. Nakahinga ito ng maluwag dahil hindi napahamak ang matanda. Kalmado pa itong nakaupo sa kanyang atangan. Mukhang malala yata ang tama mo. Halika, gamutin muna natin. Wika ni Mang Simon habang marahang tumatayo. Pumasok naman ng tahanan si Santiago at ilang sandali pa dumating na si Elohim. Ikaw pala yan, sir. Buti hindi po kayo napuruhan. Mga tauhan ni Mayor ang mga yon. Naniningil sila ng buwan ng buwis dito sa baryo. Wika ni Elohim. Buwan-buwan nilang ginagawa yan at nataong araw ng paniningil nila. Kaya nagpang-abot kayo. Buti na lang at hindi ka napuruhan. Dagdag ni Mang Simon. Oo nga po, Manong eh.
Aray, ngayon may dahilan na ako para magpadala ng tao dito. Elohim, pwede bang pakikuha ng radyo ko sa sasakyan? Utos ni Santiago. Dali-dali namang kumilos si Elohim. Pagkabalik nito, kagad tinawagan ni Santiago ang mga kasamahan. Hindi naman na kailangang gawin ang bagay na yan, Tenyente. Baka mas lalo pang lumala ang gulo. Pag may nakita silang operatiba ng kapulisan dito. Wika ng matanda. Ramdam ni Santiago ang takot nito. Kahit napakakalmadong magsalita ni Mang Simon. Kailangan, Manong. May nangyaring barilan eh. Kaya naman kailangan ng presensya ng kapulisan. Hayaan nyo, wala namang mangyayaring engkwentro eh. Paniguradong matatakot na ang mga yung bumalik. Tugon ng binata. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating ang mga kasamahan ni Santiago. Kasama na mga ito si Anton. Tenyente, ano po bang nangyari? Nakilala mo po ba yung mga namaril sa'yo? Tanong ni Anton. Hindi, Anton. Nakatakip ang mga mukha nila eh. Pero ang sabi ni Mang Simon, mga tauhan daw yun ni Mayor. Tugon ni Santiago. Naku, mahirap nga yan. Kung sakaling tauhan sila ni Mayor, paniguradong nakilala ka ng mga yun. Mag-iingat ka, Tenyente. Dahil malamang pag-iinitan ka ng mga yun. Muling wika ni Anton. Ilang sandali pa matapos ang imbestigasyon. Kagad na ding nagpaalam ang mga kasamahan ni Santiago. Nagpaiwan ang binata para sa ilan pang katanungan mula sa mga residente. Hindi ito nagawa ng mga kasamahan ni Santiago dahil natatakot ang mga taong magsalita. Dahil wala ng tiwala ang mga ito sa kapulisan. Pasensya na kayo sa mga kababaryo ko ha. Nawala na din kasi ang tiwala nila sa kapulisan. Dahil ginagamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan at posisyon para magkapera. Pero kakausapin ko sila at susubukan kong kumbensihing magsalita. Wika ni Mang Simon. Sige po, Manong. Kailangan ko po kasi ng mga testamento mula sa kanila eh, para mapausad yung kaso. At isa pa, para din naman ito sa inyo. Hindi tayo makakahingi ng tulong sa militar kung walang basihan ng aktibidad ng mga terorista. Tugon ni Santiago. Kagad nang lumakad ang matanda. Naiwan sa tahanan si Elohim upang bantayan ang binata. Nakaupo ito sa mesa habang may kung anong binubuklat. Napansin din na Santiago ang suot nitong mga medalyon at ang nakaagaw pansin sa binata, yung malaking medalyon na may imahe ng isang lalaking may hawak na tabak at 7 kababaihan sa ibaba nito. Pamilyar sa binata ang medalyong yon dahil may ganong pag-aari ang yumaong ama. Elohim, matanong nga lang sana kita. Talaga bang naniniwala ka sa mga anting-anting? Tanong ni Santiago. Biglang napaangat ng tingin si Elohim. Lumapit sa kinaupuan ni Santiago. Hindi lang basta naniniwala, Tenyente. Ilang beses ko na ding napatunayan ng bisa ng mga to. Lalo na ang isang to. Tugon ni Elohim. Sabay pakita ng mga medalyong kagaya ng nasa ama. May ganyan din kasi si tatay noon eh. Pero bago siya mamatay, ibinaon niya ito kasama yung mga maliliit na libro at parang panyo na may nakasulat na mga dasal. Wika ni Santiago. Sayang naman. Sana ipinasa man lang niya sana sa'yo. Wika ni Elohim.
Ewan ko nga ba? Di naman ako ganong interesado sa mga ganong bagay. Kaya siguro, hindi rin pinamana sa akin ni tatay ang mga yun. Bueno, ano nga pala ang bisa ng medalyon na yan? Tanong ng binata. Una sa lahat, ang tawag sa medalyon na ito ay atardar. Isa sa bahagi o tipak na medalyong Infinito de Dios. Maraming gamit ang medalyon. Depensa, pangontra sa espiritual na atake, at marami pang iba. Pero ang pinakagusto ko sa lahat ay yung pangparusa. Hindi ko pa nga lang nasubukan. Pero ang sabi ni tatay, napakabisa daw nun at delikado dahil sa tuwing gagamitin ang dasal, nababawasan din ang espiritual na integridad ng ating katawan. Pagpapaliwanag ni Elohim. Napakamot naman ng noo ang binata dahil wala itong naunawaan sa mga sinabi ni Elohim. Ganun ba? Pasensya ka na Elohim ha? Pero sa totoo lang wala talaga ako naintindihan. Ang alam ko lang, pag sinabing anting-anting, pangproteksyon at pangontra, yun lang kasi yung pinamulat sa akin ni tatay noon Tugon ng binata. Noong kabataan nito, pilit ipinapaunawa ng ama ang tungkol sa tangan nitong gamit. Ngunit wala sa isip ni Santiago ang tutukan ito ng pansin. Naiintindihan ko naman, Teniente. Pero alam mo, ngayon mo mas higit na kailangan ng ganitong uri ng proteksyon. Alam kong mahirap maniwala ng walang pruweba. Pero bakit hindi mo subukan? Ikaw mismo sa sarili mo ang magpatunay. Sandali lang. May kukunin lamang ako. Muling wika ni Elohim. Pumasok ito ng silid ng ama. Pagkabalik ng binata, may dala na itong panyo na may kung anong nakasulat. Ang tawag naman dito ay talandro. Kagaya ng mga dasal na nakasulat sa mismong medalyon. Nakalagay din sa talandrong ito ang mga basag at susi sa bawat orasyon at pangalang nakaukit sa medalyon. Mas detalyado ang mga nasa talandro dahil isinasaad dito kung para saan ang bawat orasyon. Pagsasalaysay ni Elohim. Pinagmasdan ni Santiago ang binigay ng binata at ang nakaagaw ng pansin nito ay ang hawak na tabak ng lalaking nasa medalyon. Teka, sino naman tong nasa medalyon? Tanong ni Santiago. Ang imaheng yan ay ang amang atardar at ang hawak niyang nagliliyab na espada. Tinawag na itak ni atardar. May nakahiwalay na dasal para dyan. At yan ang sinabi kong pinakagusto kong parte ng medalyon. Sa bandang bewang naman ni amang atardar, makikita mo ang mata ng Infinito. Yan naman ang simbolo ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa bandang ibaba naman, ang 7 birhenes. Sila naman ang nagbibigay suporta sa amang atardar. Habang tumatagal, unti-unting nauunawaan ni Santiago ang mga sinasabi ni Elohim dahil minsan na din itong tinalakay ng ama. Ilang sandali pa, dumating na si Mang Simon. Naupo ito sa harapan ng dalawa. Napansin ang mga gamit na nakalapag sa maliit na mesa. Elohim, ano naman ang pinagsasasabi mo kay Teniente? Tanong ni Mang Simon. Wala naman po tay. Nagtanong lang po si Teniente kung para saan itong suot kong medalyon. Kaya ipinapaliwanag ko lang sa kanya. At siya nga pala Teniente. Gusto mo bang subukan natin ang bisa nitong medalyong ko? Tanong ni Elohim.
Napatingin naman si Santiago kay Mang Simon na nooy tila nag-aantay din ng kasagutan mula sa kanya. Paano naman nating susubukan ang medalyon? Naku Elohim, baka delikado yung iniisip mo ha? Tanong ni Santiago. Hindi Teniente, magtiwala ka lang. Walang mangyayaring masama sa gagawin natin. Tugon ni Elohim. Tama si Elohim, Teniente. Magtiwala ka lang sa kanya. Wika naman ni Mang Simon. Kaagad pumunta ang mga ito sa likod ng tahanan. Nagtaka naman si Santiago kung bakit siya dinala ng dalawa doon. Mabuti naman at dala mo ang iyong barel. Yan ang gagamitin natin para subukan ang kakayanan ng medalyon ni Elohim. Ikaw mismo ang gagawa nun, Teniente. Wika ni Mang Simon. Napalingon ito kay Elohim na nooy nag-uusal na ng kung anong mga dasal. Matapos ay nagtanggal ito ng damit pangitaas. Hinubad din ng binata ang ilan pang suot na medalyon. Ang tanging iniwan, ang medalyon ng atardar. Tumayo ito sa harap ng binata. Inilahad ang katawan habang nakadipa at nag-uusal ng mga dasal. Sige na, Teniente. Subukan mong barilin sa Elohim. Utos ni Mang Simon. Nalabis namang ikinagulat ni Santiago. Ano? Naihibang ka na ba, Manong? Bakit ko naman babarilin ang anak mo? Tugon ni Santiago. Magtiwala ka lang. Isa pa. Hindi ba't gusto mong mapatunayan ang bisa ng medalyon? Heto na ang pagkakataon mo. Sige na, barilin mo sa Elohim. Wika ni Mang Simon. Sa hindi malamang dahilan, tila may kung anong nag-uudyo kay Santiago. Nabunutin ang sandata at itutok ito kay Elohim. Nanginginig ang mga kamay nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Santiago. Kinalabit ng binata ang gatilyo. Ngunit hindi pumutok ang baril. Muli niya itong kinasa at pinaputok. Ngunit ganun pa din ang nangyari. Ginawa niya ito ng makailang ulit pero ayaw talagang pumutok ng baril. Ano? Ano ko yung problema ng baril na to? Kahapon lang, nagamit ko pa ito Tanong ng binata. Walang problema ang baril mo, Teniente. Subukan mong iputok sa lupa. Utos ni Mang Simon. Sinunod naman ito ni Santiago at laking gulat nito nang biglang pumutok ang baril. O ngayon, iputok mo ulit kay Elohim. Muling utos ni Mang Simon. Ginawa naman ni Santiago ang sinabi nito. Ngunit ganun pa din ang nangyari. Hindi gumagana ang baril niya sa binata. Anong nangyayari, Manong? Bakit hindi pumuputok ang baril ko pag nakatutok kay Elohim? Tanong ni Santiago. Yan ang bisa ng suot kong medalyon. Hindi gagana sa akin ang anumang sandata. Ngayon, Teniente, naniniwala ka na ba? Tugon ni Elohim. Teka Manong, may sa demonyo yata yung medalyong suot na Elohim Tugon ni Santiago. Tumawa ng malakas ang matanda. Muling nag-ayang pumasok ng tahanan. Hindi, Teniente. Ang nangyari ay manifestasyon ng kapangyarihang nakapaloob sa medalyon ng atardar. Ang tawag namin sa kalamang ito, lihim na karunungan.
Ito ay mga aral na hindi alam ng karamihan. Ang ilan sa mga ito, nakalathala sa Biblia, ngunit hindi alam ng mga tao ang totoong kahalagahan nito. Pagpapaliwanag ng matanda. At para lalong malinawan si Santiago, itinuloy nito ang pagsasalaysay. Ayon kay Mang Simon, ang Biblia ay naglalaman ng mga kasulatan o testamento ng mga naganap noong unang panahon. Kadalasan sa mga ito, naglalahad ng mga gawain ng Diyos at ng kanyang mga propeta. Nalikha ang Biblia bilang patunay sa mga kaganapang yun at sa tulong na rin ng mga propeta at apostoles, nabuo ang mga kasulatan na mismong ang Diyos Ama ang nagsabi o gumawa. Karamihan dito ay mga himalang naganap, kagaya ng pag-aalay ni Propeta Elias, ang propesiya ng propetang si Esaias tungkol sa pagdating ng anak ng Diyos, ang mga gawa ni Kristo, at marami pang iba. Ayon din sa matanda, may ilang aklat na hindi inalakip sa orihinal na Biblia dahil ang mga ito ay nagtataglay ng mga dasal o lihim na hindi pwedeng matuklasan ng mga tao. Ngunit gayunpaman, may ilang taong nagawa itong masilip at mapag-aralan. Ito ngayon ang ginagamit at tinatawag nating lihim na karunungan ng Diyos. Paano naman po yung mga albularyo, Manong? Dito din po ba sila kumukuha ng kaalaman sa panggagamot? Tanong ng binata. Oo, tenyente. Ang mga dasal na nakapaloob sa lihim na karunungan, na kadalasan ay tinatawag ding buhay na salita, ang pinag-uugatan naman ng kakayanan ng isang manggagamot. Tugon ni Mang Simon. Maya-maya ay tumayo ang matanda. Muling pumasok sa kanyang silid. Pagkalabas nito ay may dala ng medalyon, kagaya ng hawak ni Elohim. Gusto kong panghawakan mo ang medalyong ito at pag-aralan ng mga dasal. Malaki ang maitutulong ng gamit na ito lalo na sa uri ng trabahong meron ka. Wika ni Mang Simon. Kinuha naman ito ni Santiago. Nagpasalamat. Dahil sa pinsalang natamo, binigyan ng isang buwang pahinga ang binata. Ginugol niya ito sa pag-aaral ng mga dasal para sa medalyon. Hindi alam ni Santiago kung ano ang nangyayari. Pero unti-unti niyang nakabisado ang mga dasal. Patuloy din siyang nagpupunta sa tahanan ni Mang Simon upang magtanong ng mga bagay-bagay na hindi pa niya lubos maunawaan. Hanggang sa dumating ang araw, nahanda na ang binatang subukan ang kakayanan ng tangang gamit. Nakumpleto mo na ang debosyon. Ngayon, maaari mo nang subukan kung magagawa mo bang paganahin ng bertud o hindi. Wika ni Mang Simon. Sa palagay ko, Manong, di na muna siguro. Hayaan ko na lang na panahon ng sumubok sa akin at sa kakayanan ko. Sa ngayon, masaya na ako nauunawaan ng mga bagay na itinuro niyo sa akin. Tugon ni Santiago. Tila nagdilang anghel ang binata dahil makalipas ang ilang araw. Napasabak ito sa engkwentro laban sa mga hinihinalang terorista. Nasa kalagitnaan ng pagpapatrolya ang mga ito nang makasalubong ang ilang kalalakihang may dalang bag. Nakasuot ng jacket ang mga ito. Ngunit hindi maiwasang mapansin ni Santiago ang mga nakatagong baril sa kanilang tagiliran. At bilang pagtupad sa tungkulin, hinarang ito ng binata para magsagawa ng inspeksyon. Ngunit biglang bumunot ng baril ang isa sa mga ito. Pinaputukan ang pangkat ni Santiago.
Maswerteng nakapagtago ang mga ito ngunit naiwan si Santiagong lantad sa mata ng mga kalaban. Nakatutok sa kanya ang baril ng isa sa mga armado. Paulit-ulit itong kinakalabit. Ngunit kagaya ng nangyari kay Elohim, hindi pumuputok ang baril. Gumanti ng putok ang mga kapulisan. Ngunit kagad itong inawat ng binata dahil napakadaming tao sa lugar. Nasa labas sila ng mismong pamilihang bayan nang mangyari ang engkwentro. Dali-daling tumakas sa mga ito. Kagad namang hinabol ni Santiago. Bagay na maging siya ay nagulat. Hindi ugali ni Santiago na humabol. Lalo na sa ganong sitwasyon na maaari siyang malagay sa alanganin. Ngunit natagpuan ito ang sariling nakikipaghabulan sa mga terorista. Pinagbabaril niya ang mga ito hanggang sa natamaan ang isa sa mga kasamahan. Samantalang ang ilan naman ay nakatakas. Dali-daling nilapitan ng binata ang tinamaang kalaban. At kagaya ng inaasahan, nagtangka pa itong paputukan si Santiago. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng bala dahil hindi rin naman puputok ang baril na yan. Ihagis mo sa malayo at dumapa ka kung ayaw mong lumala ang kalagayan mo. Banta ng binata. Ilang sandali pa ay dumating si Anton kasama ang ilan sa mga tauhan ni Santiago. Pinusasa ng mga ito ang nahuling lalaki at akmang dadalhin na sana ng ibang pulis nang biglang maalala ng binata ang sinabi ni Mang Simon na may mga tauhan ang kalaban sa kanilang departamento. Sandali lang mga kasama. Ako na ang bahalang magdala sa kanya sa presinto. Wika ni Santiago. Pero tiniente, trabaho po namin ito at mahigpit na utos mula sa itaas na dalhin kagad sa presinto ang mahuhuling terorista. Wika ng isa sa mga kapulisan. Ako na ang mananagot kay Hepe. O baka nakakalimutan ninyo na isa din akong opisyal eh. Tugon ni Santiago. Kagad namang iniwan ng mga pulis ang lalaki. Muli itong naupo sa lupa. Maraming salamat po, sir. Hindi niyo ko hinayaang kunin ang mga yun. Mga bata ni Mayor ang mga pulis na yun eh. Alam mo naman siguro. Wika ng terorista. Naupo ang binata sa harap nito. Marahang nagsalita. Anong pangalan mo? Damian, sir. Damian, huwag kang masyadong madaldal eh. Baka ikapahamak mo pa ang mga sasabihin mo. Itiko mo ang bibig mo hanggang sa makarating tayo sa presinto. Wika ni Santiago. Kagad namang tumahimik si Damian. Ilang sandali pa ay umalis na sila sa lugar. Isinakay ni Santiago ang nahuling lalaki sa kanyang sasakyan upang pangalagaan ang kaligtasan. Dahil alam niyang hindi bubuhayin ng mga kasamahan si Damian sa oras na malaman nilang nagpahuli ito sa kapulisan. Alam kong maaari kang patayin ng mga kasama mo. Kaya dito kita isinakay sa sasakyan ko. Ngayon gusto kong makipagtulungan ka sa akin kung gusto mong manatiling buhay. Banta ni Santiago. Nagsimula itong magtanong. Hindi naman nagdalawang isip na magsalita si Damian. Inamin ito na isa siya sa mga terorista. Ito ang kanyang unang misyon at halos lahat ng kasama ay kagaya din niyang mga baguhan. Sinabi din ito ang dahilan kung bakit sila naroon sa bayan ng mga oras na yon. Ayon kay Damian, napag-utusan silang mangolekta ng buwis mula sa mga nangangalakal. Sino ang nag-utos sa inyo na gawin yon? Tanong ng binata. Sino pa ba?
E di ang buting alkalde ng bayan. Kasabot na mga gawain namin ng pinaglilingkuran yung mayor. Tugon ni Damian. Hindi ako naglilingkod sa isang ulupong. Makinig ka. Wala kang sasabihin sa mga kasamahan ko tungkol sa pag-uusap na ito kung ayaw mong mapahamak. Muling wika ng binata. Hindi naman sumagot pa si Damian. Saktong pagkarating nila sa presinto, paglabas ng dalawa sa sasakyan, biglang binaril si Damian nang hindi nakikitang kalaban. Mabilis namang nakapagtago si Santiago. Hinanap kung nasaan nanggaling ang putok. Ngunit hindi na nito nagawang makita kung sino ang bumaril. Matapos ang insidente, kinausap ng hepe si Santiago at nasisi ito sa naganap. Bagay na inaasahan naman ng binata. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo, Tenyente? Nagpapakabayani ka ba? Tanong nito. Ginagawa ko lang ho ang sa tingin kong tama, hepe. Pero may mga bagay talagang hindi natin kontrolado. Tugon ng binata. Ay nako, ang mabuti pa magpahinga ka muna. Kakabalik mo lang sa serbisyo. Gumawa ka na naman ng kalokohan. Suspendido ka ng 1 linggo. Huwag ka munang magpapakita dito sa presinto. Utos ng hepe. Tumango na lamang si Santiago. Kaagad na lumabas ng silid. Sinalubong naman ito ni Anton. Oh, anong nangyari, Tenyente? Ano pa nga bang inaasahan mo? Eh di suspension na naman. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ko alam kung natatakot si hepe na madamay. O baka umiiwas pusoy lang siya. Dahil paniguradong sasabunin ka ni Mayor sa nangyari. Ang masama pa niyan, ikaw pa ang nasisi. Hayaan mo sila, Anton. Hanggat alam mong nasa tama ka, wala kang dapat ikatakot. Sige na, mauna na muna ako. Pag-uusap ng dalawa. Kaagad nang lumabas ng presinto si Santiago. Napansin nito ang dalawang kalalakihang nakatambay sa gilid ng daan. Pinili ng binatang maglakad sa halip na sumakay ng sasakyan. Kagaya ng inaasahan, sinundan siya ng mga ito. Naglakad ang binata papunta sa lugar na walang masyadong tao. Dahil alam niyang magkakaroon ng komprontasyon. Hindi nga ito nagkamali. Dahil nang huminto si Santiago sa isang bakanteng lote, kaagad siyang pinigilan ng mga ito sa paglalakad. Huminto ka muna, Tenyente. Kung ayaw mong mapahamak. Wika ng isa sa mga ito. Ano bang kailangan niyo sa akin? Tanong ng binata. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak kung makikipagtulungan ka sa amin. May ilang katanungan lang kami at sana sagutin mo ng tapat. Humarap ang binata sa mga ito. Napansin ni Santiago na Muslim ang dalawang lalaki. Walang problema. Pero baka pwede niyo namang ibaba ang mga baril niyo. Mag-usap tayo na maayos. Wala naman akong dalang baril, oh. Wika ni Santiago. Kaagad namang binaba ng dalawang kalalakihan ang mga armas. Nagpakilala ang isa sa mga ito. Ang pangalan ko nga pala ay Abdul. Wala kaming masamang tangka. At ang baril na dala namin, para lang sa proteksyon. Nakita ko ang ginawa mo sa isa naming kapatid na si Damian. Alam kong intensyon mong iligtas ang buhay niya. Bakit mo ginawa yon? Sa kabila ng katotohanang isa siyang kalaban at maaari kang mapahamak. Tanong ni Abdul. Isa akong pulis at tungkulin kong pangalagaan ang kapakanan ng nakararami. Mapakriminal man o inosente,
may karapatang ipagtanggol ang sarili sa korte. Pasensya na kayo kung hindi ko nagampanan na maayos ang tungkulin ko at namatay si Damian. Tugon ng binata. Wala kang dapat hingin ng tawad. Para sa amin, dakila ang ginawang sakripisyo ni Damian. Ang tanging mali lang ng taong yon, nakipagsabwatan ito sa ilan naming tiwaling kasapi. At ang nais kong malaman mula sa iyo ay kung kakampi ka ba namin o kaaway. Tanong ni Abdul. Napangiti si Santiago sa naging tanong nito. Ngunit bilang pagrespeto, sinagot naman niya ito ng buong katapatan. Kung ituturing niyo akong kaaway, kaaway niyo ako. Pero kung kaibigan ang tingin niyo sa akin, ganun din ang magiging tingin ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hanggat hindi kayo gumagawa ng anumang hakbang laban sa pamahalaan, mananatili akong kaibigan. Tugon ng binata. Hindi kami kagaya ng inaakala mo, Tenyente. Ang tanging pinaglalaban namin, ang kasarinlan ng Mindanao. Wala kaming balak na manggulo. Nadamay lang kami sa mga maling gawa ng mga tiwali naming kasamahan. Muling wika ni Abdul. Matapos magsalita, kagad na itong nagpaalam. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil ang buong akala nito, magkakaroon na naman ng bakbakan. At dahil wala namang magawa ang binata, pinili nitong puntahan si Mang Simon. Ngunit laking gulat ni Santiago nang madatnan ang ilan sa mga tauhan ng mayor sa baryo ng Matanda. Armado ang mga ito ng matataas na kalibre ng baril. Sugada na din ang ilan sa mga taga-baryo. Marahang lumapit ang binata para makiusyoso. Napag-alaman ito na nagbibigay ng palugit ang alkalde sa mga tao para umalis. Hindi nagpahalata ang binata. Hinintay nitong magsialisan ang mga tao. Saka kinausap si Mang Simon. Tenyente, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't may trabaho ka? Tanong ni Mang Simon. Yun na nga, Manong eh. Nasuspindi na naman ako eh. Kaya eto, pumunta ako sa inyo. Pero hindi ko inaasahan ang nadatnan ko. Tugon ng binata. Nagbigay na ng palugit si Mayor. Nagbanta siya na kung hindi kami aalis sa lugar, marami ang mapapahamak. Wika ng matanda. Handang lumaban ng ilan sa mga kababaryo, pero hindi kami sasapat. Kaya kailangan namin ng tulong. Wika ni Elohim. Walang saysay kung lalaban kayo, Elohim. Maaaring gamitin ni Mayor ang kapangyarihan niya at humingi ng tulong sa militar. Maraming pwedeng mangyari, kaya hanggat maaari, umiwas na lang kayo sa karahasan. Tugon ni Santiago. Kinagabihan. Hindi maalis sa isipan ni Santiago ang mga sinabi ng matanda. Pinili nitong doon manatili sa baryo para mapagplanuhan ang anumang hakbang na pwede niyang gawin. Hanggang sa sumagi sa isip nito si Abdul. Kinabukasan nagpaalam ang binatang bababa sa bayan. Hindi naman na nagtanong pa si Mang Simon. Pagkarating sa bayan sinubukan nitong hanapin si Abdul. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo lamang siyang makita ang mailap na rebelde. Sunod nitong pinuntahan ay ang kasamang si Anton, na nooy nasa kalagitnaan naman ng pananghalian. Ang sama mo talagang tumiming oh. Nanananghalian ako eh. Ano bang kailangan mo, Tenyente? Wika ni Anton. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang kuta ng mga rebeldeng Moro? Tanong ni Santiago. Ano naman ang gagawin mo sa lugar na yun? Huwag ka na nga puro tanong. Alam mo ba o hindi?
Alam ko, pero hindi ko sasabihin hanggat hindi mo sinasabi ang pakay mo. Ay nako, may kakausapin lang akong kakilala. Naku, parang kinakabahan talaga ako dyan sa binabalak mo, Tenyente. Pero sige, sasabihin ko na. Alam ko ding hindi mo ako titigilan eh. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang isinulat ni Anton ang direksyon kung saan makikita ang kuta. Pagkatapos, mabilis nang umalis si Santiago. Tinunto nito ang binigay ni direksyon ni Anton. Narating ng binata ang maliit na baryo sa gawing dulo ng kabayanan. Ngunit taliwas ito sa inaakala niyang tanawin. Maraming nakatira sa lugar. May mga bata at kababaihan. Wala din siyang nakitang mga armadong kalalakihan o kahit sinong may hawak na baril. Habang papasok ang binata, sinasalubong ito ng pagbati mula sa mga taga-baryo. Naghahanap ang binata ng pamilyar na muka, ngunit wala naman siyang makita. Hanggang sinilapitan ito ng isang lalaki. Tinutukan ng baril sa tagiliran. Hinila siya nito papasok sa isang kubo. Doon niya nakita si Abdul. Maligayang pagdating sa aming baryo, Tenyente. Pasensya ka na kung hindi maganda ang pagsalubong ko sa iyo. Nag-iingat lang ako. Alam mo namang mainit kami sa mata ng mga militar. Anong sadya mo? Tanong ni Abdul. Isinalaysay ng binata ang pakay nito. Noong una ay hindi pa pumayag si Abdul dahil ayaw nitong makialam sa gulo ng pamahalaan. Ngunit dahil sa pag-uudyok ng ilang nakakatanda, napapayag din ito ng binata. Maraming salamat, kaibigan. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Wika ni Santiago. Huwag kang magpasalamat, kaibigan. Ginagawa ko lang kung ano ang inutos sa akin ng aming nakakatanda. Humayo ka na at huwag kang dadaan sa landas na pinanggalingan mo. Umikot ka. Bababa sa brol na yan. May mas mabilis na ruta para makarating ka sa kabayanan. Tugon ni Abdul. Kagad namang umalis ang binata. Bumalik ito sa baryo ni Mang Simon upang ipabalita ang nangyari. Magandang balita nga yan, Tenyente. Kailangang balaan ng mga kababaryo. Ililikas namin ang mga kababaihan at matatanda. Wika ni Mang Simon. Sasabihan ko naman ang ilan sa mga kasamahan para makapaghanda. Wika naman ni Elohim. Matapos ang usapan, inihanda ni Santiago ang mga gamit nito. Gumawa sila ng barikada paikot ng bayan para harangin ang mga tauhan ng mayor. Matapos ang mga paghahanda, salitang nagbantay ang mga taga-baryo. Nasipat naman ni Santiago ang aandap-andap na ilaw mula sa kabundukan. Isa itong senyales na nakapwesto na ang pangkat ni Abdul. Kinabukasan, dumating ang mga tauhan ng alkalde. Napansin ni Santiago ang isang magarang sasakyan. Bumaba mula dito ang isang lalaking nakasuot ng magandang kasuotan. Napapaligiran pa ito ng mga alalay. May mga kasama din itong militar. Swerteng tinakpa ni Santiago ang muka dahil ang ilan sa mga naroon ay mga kasamahan niya. Hinahanap nito si Anton. Kagad namang natagpuan kaya pa simpleng sumenya si Santiago para makilala siya ng kaibigan. Sinabihan din ni Anton ang mga tauhan ni Santiago. Nakasama siya ng mga magsasaka. Kagad naman nilang nasipat ang tenyente. Nakumpirma ni Santiago na ang taong bumaba sa magarang sasakyan ay ang mayor ng lugar. Noon pa lamang niya nakita ang mukha nito dahil malimit itong magpakita sa mga tao. Kayo ang nagdala nito sa sarili ninyo.
Ilang beses ko na kayong binalaan. Pero heto pa din kayo. At mukhang lalaban pa. Sa palagay ninyo, may magagawa kayong mga magsasaka. Wika ng mayor. Alam kong makapangyarihan ka, Mayor, at wala kaming magagawa laban sa'yo. Pero pasensya na, hindi namin pwedeng iwanan ng mga lupaing pinamana sa amin ng mga magulang namin. Tugon ni Mang Simon. Kung ganon, buo na ang loob niyong kalabanin ako. Huwag niyo kong sisihin sa mangyayari. Binalaan ko na kayo. Mga bata, ubusin silang lahat. Utos ng alkalde. Kagad namang nagsipag-angatan ng baril ang mga tauhan nito. Maging ang ilan sa kasapi ng hukbo ng militar. Maliban sa mga tauhan ni Santiago. Kagad naman itong napuna ng alkalde kaya sinita niya ang mga ito. Ano sa palagay niyo ang ginagawa niyo? Hindi kayo susunod sa utos ko. Alam niyong mabigat ang kaparusahan ng rebelyon. Wika ng mayor. Pasensya na, Mayor. Pero susunod lang kami sa aming superior. At wala po siya dito. Kaya hindi rin po kami kikilos. Tugon ni Anton. Kung ganon, nasaan ang taong namamahala sa inyo? Tanong ng alkalde. Nandito po ako, Mayor. Mga bata, ano pang ginagawa niyo dyan? Sigaw ni Santiago. Nanlaki ang mga mata ng mayor nang makita si Santiagong kasama ang mga magsasaka. Kagad namang lumipat ng panig ang mga kasamahan ng binata. Mananagot kayo sa rebelyong ito. Yan ang sisiguraduhin ko. Wika ni Mayor Esperon. Sa palagay ko, walang ibang dapat managot dito, kundi ikaw, Mayor. Hindi kailangan ng abogado para makita ang maling ginagawa mo sa mga taong ito. Wika ni Santiago. Tama si Tenyente. Hindi na makatarungan ng... Hindi na naituloy ni Anton ang sasabihin dahil may kung sinong bumaril dito mula sa panig ng mayor. Nagsilbi itong hudyat para naman sa mga tauhan ni Abdul para sumalakay. Mang Simon, dalhin niyo sa ligtas na lugar si Anton. Kami na po ang bahala dito. Wika ni Santiago. Kasama si Elohim sabay na sinuong ng dalawa ang walang tigil na putukan. Laking gulat ng mga kalaban dahil hindi man lang nasusugatan ang mga ito. Nakatayo lang ang dalawang lantad sa mga kaaway at walang anumang nagtatago sa mga ito. At dahil sa nangyayari, ipinag-utos ng mayor na itutok ang atensyon sa dalawa. Tenyente, maaring may ilan sa kanilang may tangang pangontra. Maari tayo mapahamak, kaya magtago ka sa likod ko. Dahil gagamitin ko ang pinakahuling sandata ng atardar. Wika ni Elohim. Kagad namang sumunod si Santiago at habang nag-uusal ng dasal, pinoprotektahan nito ang binata hanggang sa tuluyang matapos ni Elohim ang orasyon. Tenyente, usalin mo ang mga dasal na ito at iihip sa dulo ng iyong baril. Muling wika ni Elohim. Sabay bulong ng mga dasal kay Santiago. Kagad namang sinunod ng tenyente ang sinabi nito. Sa hudyat ng binata, sabay na nagpaputok ang dalawa. Unti-unting umatras ang mga tauhan ni Mayor. Lalo pa nang mapagtanto ng mga ito na napapaligiran sila ng mga Moro. Sa pagkakataong yon, alam ni Santiago na maaaring maulit ang pangyayari. Kaya hindi na nito pinalampas ang pagkakataong tapusin ang buhay ng alkalde. Tuluyan ng sumuko ang mga tauhan nito. Ipinaubaya naman ni Santiago sa mga Moro ang pagpaparusa. Maraming salamat, kaibigan. Sa wakas,
Malilinis na ang aming mga pangalan. Wika ni Abdul. Walang anumang kaibigan. Sumainyo ang kapayapaan. Tugon ni Santiago. Maraming salamat din kaibigan. Hanggang sa susunod na pagkikita. Muling wika ni Abdul. Matapos ang kaguluhan, inusisa ng mga nasyonal na gobyerno ang nangyari. Napatunayang walang basihan ng alkalde ng bayang yun para kamkamin ang mga lupang pag-aari ni Mang Simon. Sa tulong ng ilang kakilala ng binata, nagawang ipangalan at mabigyan ng permanenteng kasulatan ang mga lupain ni Mang Simon na labis namang ikinatuwa ng matanda. Hindi na din napansin ng mga kasamahan ni Santiago ang nangyari dahil ang mas mahalaga sa kanila ang malamang tama ang kanilang desisyon na tumayo sa panig ni Santiago. Hinayaan ng binatang manatiling lihim ang kakayanan dahil ayaw nito ng sobrang daming atensyon. Kagaya ni Mang Simon at Elohim, gusto lang ng tahimik na buhay ni Santiago. Makalipas ang 1 taon, lalo pang nadagdagan ang mga nagawa ng binata sa bayang iyon. At sa katagalan, itinaas ang kanyang ranggo bilang bagong hepe ng bayan. Pinili din ng binatang doon na permanenteng manirahan kasama ang kanyang sariling pamilya. Naging makabuluhan para sa kanya ang lahat ng mga pangyayari dahil yon ang naging simula ng panibagong buhay para sa kanya. Sa pagdaan ng panahon, naisipan ni Santiagong magretiro sa pagiging pulis. At dahil permanenteng residente na siya ng bayan, inudyukan nito ng mga taong tumakbo bilang alkalde. Noong una ayaw pa nito dahil masyadong malaki ang responsibilidad na may aatang sa kanyang balikat. Pero bandang huli, naisipan ng binata na marahil ito ang totoong tawag ng tungkulin mula sa Panginoon. Nanalo bilang alkalde ng bayan si Santiago dahil walang kumalaban sa kanya. Alam ng lahat ang nagawang kabutihan nito at pagmamahal sa bayan. Kaya naman walang pagdadalawang isip na binoto ng mga tao. Nilinis ni Santiago ang katiwalian sa pamumuno ng bayan. Tinanggal ang mga korap at walang pakinabang na empleyado ng munisipyo. Naging matunog ang ginawa ni Santiago sa bayang yun. Bagay na hinangaan naman ng ilang mambabatas at nakatataas na opisyal ng bansa. Ngunit kasabay nito, dumami din ang naging kaaway ni Santiago. Gayunpaman, hindi ito nagpatinag. Pinagpatuloy ang sinimulang adhikain. Sa tulong din ni Santiago, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng mga Moro at ng pamahalaan. Formal silang tinalagang sangay ng militar sa lugar na may sariling pamunuan at nagpapatupad ng mga batas ng kanilang relihiyon. Hindi inakala ni Santiago nahahantong sa ganoon kagandang pangyayari ang kanyang buhay na magpasa hanggang ngayon. Patuloy itong inaalala, lalo pa ng mga dati nitong kasamahan sa pulisya, na minsan silang nagkaroon ng isang opisyal na matuwid ang prinsipyo at walang takot na ginagawa ang tama. Sa kabila ng naging tagumpay, ni minsan hindi nakaligtaan ng binata ang totoong dahilan kung bakit niya narating ang ganong antas. At yun ay walang iba kundi si Mang Simon, Elohim, at ang pinakaiingatang tangan na medalyon ni Atardar. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento
Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.